uso ng Pinoy. Bibi Gandang Hari, iginiit na totoong minahal niya as sa Carmina Villarreal. Nanindigan si Bibi Gandang Hari na dating si Rostom Padilla na totoong minahal niya ang kanyang dating asawa na si Carmina Villarreal. Sa kanyang vlog, sinabi ni Bibi na kagustuhan niya noon na magkaroon ng pamilya kasama si Carmina, ngunit mas nanaig umano ang kanyang totoong pagkatao. Come on kay Bibi ay inakala niya na si Carmina na ang makakapigil sa kanyang pagiging isang pusong babae. Marami ang nagtatanong, minahal ko raw ba talaga si Carmina tapat at totoo? Ang pinakamasakit na nangyari kay Rostom nung dumating sa panahon na kailangan na Cross maghiwalay. It's the fact na they thought they found the right love para kay Rostom, ani Bibi. Pero hindi na rin niya ipinaglaban kasi, at that time, binibigyan nila ng pagkakataon ang sarili nila na mag-isip. Napakabait ng Diyos, ahop si Carmina, ganito rin ang pakiramdam. I don't wanna be selfish about it, pero itinuturing kong blessing si Carmina sa buhay ni Rostom. Ano ba ang pangarap ni Rostom? Magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mabuting asawa, magkaroon ng mga child, maging mabuting asawa, maging mabuting provider. Yun ang pangarap ni Rostom. And Rostom thought na si Carmina din yung babae para sa kanya to fulfill that dream. Pero sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng mga natutuklas mo kung ano ba yung katotohanan sa kaibuturan ng puso mo. Sinabi pa ni Bibi na kung siya'y mabibigyan ng pagkakataon na maging lalaki, ay si Carmina pa rin ang kanyang niligawan at mamahalin. Kung ako magiging lalaki ulit, babalik, siya pa rin niligawan. Hindi ko naman naisip noon na si Rostom, magpapatawag ako na B after 21 years or 31 years. Hindi ko talaga alam. Sabi ko nga, it may be the right love, but hindi lang wrong time, but wrong body, anya. Inamin din ni Bibi na sobra siyang naapektuhan ng hiwalayan nila noon ni Carmina. Dumating sa punto na nagdesisyon si Carmina to move on. Isa sa mga pinakamasakit na panahon, you can just imagine, isang tao na pinaka-importante sa iyo, nagpapaalam. So Rostom was really devastated, pero hindi na siya nag-disagree. It was a very amicable separation, walang sigawan, walang slug, pero pinakamasakit, kwento niya pa. Nagpakasal si Carmina at Rostom noong June 24, 1994. Nagkaroon ng annulment sa pagitan nilang dalawa noong 2002 kung saan inireklamo ni Carmina ang pagiging seloso at pagiging mahigpit ni Rostom sa kanya. Isa rin sa mga reklamo ni Carmina na tila walang balak si Rostom na gumawa ng baby. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang dalawa. Let's go to another topic, isang blind item courtesy of PH. Showbiz personality, totoong nagtangkang lumipat ng network. Kampo ng showbiz personality at lilipatang T-Network sa nagkasundo. Kinumpirma ng isang nakakaalam sa kwento na totoong nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng mga executive ng isang T-Network at sa kampo ng kontrobersyal na showbiz personality para sa paglipat nito. Pero humantong sa wala ang kanilang pag-uusap. Hindi nagkasundo ang magkabilang panig. Hindi may bibigay ng T-Network management ang ilan sa mga hinihiling ng namamahala sa showbiz career ng artistang muntik-muntikan nang umalis mula sa kanyang home studio. At dahil walang nangyari sa sikretong negosasyon, mananatili ang showbiz personality sa T-station na nagsilbing pangalawang prisoner niya. Maaaring itanggi ng kampo ng showbiz personality ang naganap na lihim na pag-uusap, pero mapatutunayan ito ng mga tauhan ng T-Network na kasali at witness sa nabasurang negosasyon. Magaganda ang mga proyektong ibinibigay sa popular showbiz personality ng home studio nito sa matagal na panahon, kaya palaisipan sa mga nakakakilala sa kanyang ugali ang desisyon niyang magplanong lumipat sa ibang istasyon. Nagparamdam na ang showbiz personality at ang taong namamahala sa kanyang career sa mga executive ng isang T-Network tungkol sa kagustuhang paglipat dahil, di umano, hindi na siya masaya sa kasalukuyan na home network. May mga hindi kumbinsido sa katwiran na sinabi ng kampo ng showbiz personality dahil maayos, magaganda, at siya ang bida sa karamihan sa mga proyekto na ibinibigay sa kanya. Malakas ang mga widower na gusto ng showbiz personality na lumipat sa ibang television station dahil posibleng hindi na i-renew ang kanyang kontrata kaya naghahanap na siya ng bagong prisoner.
May isang proyekto pa na ginagawa ang showbiz personality para sa kanyang home studio at kapag natapos ito, malaki ang posibilidad na lumitaw ang katotohanan tungkol sa pasya niyang magparamdam sa ibang TV station dahil may mga issue siya ngayon sa network na kinabibilangan. Naku, mukhang goodbye na sa TV network ang isang female celebrity. Napaka-intrigera kasi at mapang-imbento ng istorya. Napatunayang puro kasinungalingan ang mga paninira niya sa mga artista na kanyang nakatrabaho sa isang TV series. Mismo ang executive producer at ang production staff ng programa ang nagsabing walang katotohanan ang mga rebelyamo ng actress. Mukhang gusto lang niya talagang mapag-usapan, pero at the expense of people she work. Malapit nang matapos ang kontrata ng female celebrity sa TV network nito, pero hindi na siya i-renew dahil sa mga kwento nitong nakasisira ng reputasyon ng kanyang mga nakatrabaho. Mahal. Matapos ang halos 5 taong natingga ay nitong 2022 lang ulit siya nakapagtrabaho sa TV. Pero nang dahil sa maling attitude, napunada ang tsansa. At ito ang ating latest cheka sa araw na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe for more updates, click the notification bell, like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam. Bago pa ang Pinoy Big Brother, bago pa ang lahat, nag-out si Rostom kay Carmina. Bakit ginawa ni Rostom yon? Bilang respect. Gusto niyang iparating kay Carmina na hindi nagbabago yung pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Rostom. Kung naramdaman man niya yun sa kung ano yung sasabihin niya at that time. Gusto din niya makita yung acceptance ni Carmina siguro. At the back of his head, yung sabi ni Carmina sa kanya, huwag kang mag-alala, pwede mo asahan ng suporta ko. Sabi niya kasi, nung panahon na ako naman ang humingi, lumapit sa'yo. Dahil yun yung panahon na uuwi siya from, yung nanganak na siya. Tapos, uuwi siya dito sa Pilipinas. Dahil nga sa fake news, tinatakot siya ng fake news at kung ano-ano mga chismis na kesyo, gagawan ko siya ng kaso. Kasi hindi pa kami annulled doon eh. Nagagawan siya ng kaso pag umuwi siya kasama yung mga bata.